Ka-Express, ginulat ni Kai Soto sa Vector Wembanyama. Para sa marami, parang imposibleng pakinggan. Dahil si Wemby ngayon ang tinuturing na isa sa pinaka-unique at pinaka-dominanting big man sa buong NBA. 7-foot plus alien build, guard skills, defensive monster, future face of basketball. Pero habang ang buong mundo ay nakatingin kay Wemby bilang once-in-a-generation player, may isang bagay ang hindi may kakaila. May height si Kai Soto na pwedeng tumapat. Hindi man sila pareho ng bilis, explosiveness o agility, pero sa usapang haba, reach at rim presence, si Kai ay kabilang sa ilang Asian big men na kayang tumingin ng halos eye-to-eye kay Wemby. Pareho silang modernong 7-footer na may shooting touch, ball skills at natural shot blocking instincts. At dito nagsisimula ang excitement ng mga Pinoy fans dahil sa basketball. Hindi mo kailangan maging kapareho ng superstar para maging problema sa kanya. Kailangan mo lang magkaroon ng size, timing, IQ at tamang positioning para makaapekto sa laro. At yan ang dahilan kung bakit maraming analyst at fans ang naniniwalang si Kai ay may physical tools na pwedeng maging disruptive matchup laban sa players na katulad ni Wemby. Yes, malinaw na mas advanced si Wemby ngayon, NBA Defensive Player of the Year na siya at isa ng global superstar. Pero ang nakakagulat, ang Pilipinas ay meron din sariling higanteng may rare combination ng height at skill set. At habang patuloy na lumalakas si Kai sa Japan B-League at sa Gilas Pilipinas, unti-unting nabubuo ang tanong na kinikilabutan ang mga Pinoy fans. Paano kung balang araw si Kai talaga ang isa sa kakaunting player sa mundo na kayang tumapat sa haba at presence ni Wemby? Well, sa modern basketball ngayon, halos imposible nang makakita ng player na katulad ni Wemby. Isipin mo, halos 7'4", may halos 8-foot wingspan, pero gumalaw na parang guard, nakakapag-shot ng 3, nakakahandle ng bola, nakablock ng kahit anong tira, kaya nga tinatawag siyang the alien ng NBA world. Pero habang pinapanood ng buong mundo ang pag-angat ni Wemby bilang bagong mukha ng NBA Big Man Evolution, may mga Pinoy namang tahimik na nagsasabing, sandali lang, may sarili rin tayong unicorn at doon pumapasok si Kai. Hindi man umabot sa hype level ni Wemby, hindi rin may kakailan na si Kai ay isa sa pinaka-unique na Asian prospects na nakita ng mga nakaraang taon. Listed at 7'3", may napakahabang wingspan, soft touch sa loob, shot blocking instincts at skill set na hindi normal para sa isang higanting Asian center. At dito nagsimula ang comparisons. Noong parehong bata pa, sina Kai at Wemby, maraming basketball pages at analysts online ang nakapansin ng kanilang similarity sa laro. Parehong mahaba, parehong kayang mag-shot mula sa labas, parehong may coordination na bihirang makita sa mga 7-footers. Kaya nga nagkaroon pa ng film breakdowns at scouting comparisons tungkol sa kanilang dalawa. Pero syempre, dito rin kailangang maging realistic, mas mabilis si Wemby, mas fluid, mas explosive ang kanyang lateral movement, mas advanced ang perimeter defense at offensive creation niya. At ngayon napatunayan na niya yon sa NBA level matapos maging Rookie of the Year at Defensive Player of the Year candidate agad sa murang edad. Samantala si Kai naman ay dumaan sa mas komplikadong journey mula Ateneo, G-League Ignite Path, and Australia hanggang sa Japan B-League. Dumaan siya sa injuries, criticism, pressure at napakalaking expectations mula sa buong Pilipinas. Pero kahit maraming doubters, may isang bagay na hindi nawala kay Kai, ang kanyang physical tools. Dahil sa totoo lang, sobrang bihira sa mundo ang may size combination na tulad niya. At sa basketball, kahit gaano ka-skilled ang isang superstar, kapag may kaharap kang halos kasing haba mo rin, nagiging mas komplikado ang laro. At ito ang dahilan kung bakit exciting isipin ang kanilang potential matchup ni Wemby. Hindi dahil mas magaling si Kai ngayon, kundi dahil isa siya sa kakaunting player sa planeta na may katawan at haba na pwedeng kahit paano ay makapagpabagal sa isang alien-level talent tulad ni Wemby. At para sa Pilipinas, malaking bagay yon dahil ilang dekada nang naghahanap ang bansa ng legitimate world-size big man na kayang makipagsabayan internationally. At ngayon, sa panahon ni Kai Soto at AJ Edo, unti-unting nagbabago ang imahe ng Philippine basketball. Hindi na lang tayo maliliit na guards, may sarili rin tayong higante, pero habang lumalaki ang usapan tungkol sa possibility na makaharap ni Kai ang mga elite international big men tulad ni Wemby,
May isang tanong na paulit-ulit bumabalik. Kaya ba talaga ni Kai? At dito nagsisimula ang pinaka-interesting na bahagi ng kwento. Dahil kung titingnan mo ng mabuti, hindi naman kailangan maging kapareho ni Wemby si Kai para maging epektibo laban sa kanya. Hindi kailangan kopyahin ang isang superstar para maapektuhan ang kanyang laro. Sa basketball, minsan sapat na ang tamang haba, tamang instincts at tamang timing para guluhin kahit ang pinaka-skilled na player sa mundo. At yun mismo ang dahilan kung bakit maraming Pinoy fans ang sobrang intrigued sa potential na ito. Kapag si Wemby ang kalaban, karamihan sa defenders, maliit para sa kanya. Kapag nag-shot siya, walang contest. Kapag umatake siya sa paint, parang imposibleng pigilan. Pero kapag may kaharap siyang halos kasing tangkadin, biglang nag-iiba ang kanyang dynamics. At dito pumapasok si Kai. Sa gilas at syukan, makikita ang natural rim protection instincts si Kai. Hindi siya yung explosive leaper na parang NBA athletic freak, pero ang meron siya ay haba, anticipation at timing. Madalas, kahit late siya ng konti sa rotation, naabot pa rin niya ang tira dahil sa sobrang haba ng kanyang katawan. At yun ang klase ng depensa na pwede kahit paano ay makaistorbo sa isang player na tulad ni Wemby. Hindi man totally mapigilan, pero mapaisip, mapabagal, mapwersa ng mas mahirap na tira. At sa elite basketball, minsan yun lang ang kailangan. Ang isa pang nakakagulat kay Kai ay kung paano siya nag-evolve mentally. Noon, maraming nagsasabi na masyado siyang raw, masyado mabagal, kulang sa physicality. Pero habang tumatagal sa professional leagues abroad, unti-unti niyang natutunan ang positioning, patience at defensive discipline. At yun ang dangerous part. Dahil kapag ang isang 7'3 player ay nagsimulang maging mas matalino sa depensa, nagiging mas valuable siya kahit hindi siya pinaka-athletic sa court. Kaya nga, sa Gilas system, sobrang laki ng potential ni Kai, lalo na laban sa world-level big men. Imagine mo ang frontline na may Kai Soto, AJ Edo at Junmar Fajardo. Biglang may size ang Pilipinas, biglang hindi na tayo basta tinutulak lang sa ilalim. At kapag may size, laban sa modern basketball giants, nagiging mas competitive agad. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming Pinoy fans ang umaasang makakita balang araw ng actual matchup ni Kai at Wemby sa international competition o kahit exhibition setting. Hindi dahil expected na dumanahin ni Kai si Wemby, kundi dahil exciting makita kung paano lalaban ang isang homegrown Pinoy giant laban sa pinaka-hype unicorn ng mundo. At aminin natin, emotional yun para sa Pilipinas dahil ilang taon na tayong nasanay na undersized ang bansa sa world basketball. Lagi tayong maliit, lagi tayong kulilat sa height battle, pero ngayon, may Kai Soto na tayo. Isang player na kayang tumapat sa mata ng mga giants ng basketball world. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.